kuba-kuba na raw ang humihina't rumurupok ng katawan ni Janet. Hindi raw siya mapapagod labhan ang salawal ng kanyang anak na si Ronel kahit pa 37 anyos na ito. Dalawa na lang. Nalalabahan ko agad. Palitan lang. Hindi raw tamad sa mga gawaing bahay ang kanyang anak. Sadyang hirap lang daw itong bumangon para maglaba. Ang puwet kasi ni Ronel, lumobo, nangitim at nagkasugat-sugat pa. May mga maliliit ding bukol na tumubo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, saan nga tayo huhugot ng lakas ng loob at tulong para makabangon? Sa isang liblib na barangay dito sa Haniway, Iloilo, nakatira ang mag-ina. Dahil sa kanyang bukol sa likuran, si Ronel pirming nakadapa sa kama. Mas gusto kong nakadapa sa kilid o sayang. Hirap siyang tumayo o kahit bumalikwas man lang. Ang bukol kasi sa kanyang puwet, nasa 15 kilos na ang bigat. Hirap ako makaupo para ako may dalang na mabigat na bagay. Dahil sa kanyang kondisyon, si Ronel tila naging bilanggo sa sarili niyang kama. Sa laki ng kanyang bukol, 2 salawal na lang ang kasya sa kanya. Para sa CR. Ang tubig na ipinanliligo niya, iniigib pa ng kanyang nanay Janet mula sa kanilang balon. Kahit hirap, pinipilit niyang bumangon na mag-isa. Ang ipinanghuhugas ni Ronel sa kanyang mga sugat, pinakulo ang dahon ng bayabas. Bibilisan ko na lang. Nangyayari ko na talaga. Pagkatapos, balik din siya agad sa kanyang pwesto. Habang ang kanyang nanay Janet, agad na nilabhan ang hinubad niyang shorts na kaisa-isa niyang pampalit. Yung short niya nalalabahan ko para pag tuyo mamaya, may susuot na masaya bukas. Ay, sumasabit siya talaga ba? Dahil madalas hindi nakakakilos si Ronel, ang kanyang mga sugat pirming dumidikit na sa kanyang shorts. Pag inangat ng sakit, hindi ko makirot lang. Ang makaya ko lang. Si Ronel, pampito sa 9 na magkakapatid. Pagkasilang daw sa kanya, napansin na ni Janet ang bukol sa puwet ng kanyang anak. Parang ganito lang kaliit ito, magkabila. Kaya hinayaan na lang namin. Nung bata ako, hindi pa sagabal sa akin. Noon pa, mahilig na ako mang basketball. Sumasali ako sa liga ng barangay. Ngunit kasabay ng paglaki ni Ronel, ang unti-unti ring paglaki ng kanyang bukol. Parang piso tapos bangkok ng size. O halata na. Tinatawag ang pato, masakit man sa akin. Pero hinayaan ko na lang o iwas ko ng away. Taong 2023, sumideline din siya sa isang construction site sa Iloilo. Noong mga panahong yon, ang mga bukol sa magkabilang niyang puwet, singlaki na raw ng tabo. Mason, panday, kahit ano, transitor, basta kaya kong gawin. Minsan nahirapan man, may buhay. Nasanay na ako.
Tiniis ni Ronel ang hirap at pagod. Ang kanya kasing kinikita roon ang ipinantustos niya sa kanyang mga magulang. Yung mga kapatid ko may mga pamilya naman. Kaya ako ng trabaho para sa ako nanay tatay. Matulungin siya. Lahat ng sahod niya, binibigay niya. Pero nitong Hunyo, ang kanyang bukol na impeksyon. Pababa sana ako. May bakal na nakasagi sa bukol. Namaga siya tapos nakasugat. Araw-araw lumalaki. Tapos hanggang ganito na siya. Sabi ng dami ng tao, bakit ako pa? Mabait naman ako. Tumulong naman ako sa pamilya ko. Parang wala na akong silbi nga, wala na akong trabaho, hindi na ako makatulong. Naaawa raw kasi si Ronel sa kanyang nanay Janet. Maliban kasi sa matanda at nanghihina na ito. Inaalagaan din ito ang kanyang tatay Rodrigo na mag-iisang dekada naman na ring nakaratay. Dahil nakahiga lang si Tatay Rodrigo sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga braso't binti hindi na maituwid. Ayaw niya pagalaw ito dahil sakit daw. Minsan pinupunasan ko. Kamu masakit? Sakit daw. Ganito na raw ang sitwasyon ni Tatay Rodrigo mula nung aksidente itong nataga sa isang inuman. Dalawang pinsan niya nagkasagutan sa inuman. Siya naman, inawat niya. Kaso, siya ang tinamaan ng itak. Una niya, linagyan ko ng plastic para hindi mabasa. Ako nagpapaligo. Sakit daw. Mabigat nga eh. Mahirap nga papaliguan yan. Wala na raw ibang maaasahan si Nanay Janet. Ang ibang anak niya kasi meron na ring sariling mga pamilya. Nanghingi-hingi lang ako sa mga anak ko kung magkano lang binibigay niya. Pangbili niyang mga pagkain nila. Wala silang ulam, ako po ang bumibili. Hindi din lahat ng oras at saka araw na binibili ko yung mga pangailangan nila kasi minsan hindi naman malaki yung kita namin. Hindi ako makatulong dito sa kapatid ko at sa tatay ko kasi malayo ako sa kanila. Mayroon akong anak na maliit kaya hindi ako makapunta dito. Maalay. Tapos masakit ang baywang, yung balika. At kinakaya ko na lang kasi wala ka namang magawa dahil wala ka namang tatawagin dito eh. Ako na lang mag-isa. Mahirap din eh. Mahirap na ganyan. Pagod din ako eh. Kahit gabi hindi ako makatulog. Tumatawag yung isa, tatawag din yung isa kung ano kailangan niya. Nawa na ako sa nanay ko. Masakit sa akin. Ako lang tumutulong sa kanya kay matanda na siya. Hindi ko kaya sukuan, siyempre anak mo yun eh. Kahit mahina ako, alagaan ko yan siya hanggang gumaling. Nagdarasal din na araw-gabi na sana tulungan kami ng Panginoong Diyos na matapos lang problema namin na magbalik sa normal ang katawan ng anak ko. Ang kaso ni Ronel, inilapit ng aming programa sa LGU ng Haniway, ang Municipal Social Welfare and Development Office ng munisipyo, naghandog ng grocery at tulong pinansyal sa pamilya. Pwede din kami magbigay ng mga livelihood, patuloy kaming magbibigay ng support sa kanila in a form of food and other needs. Binisita rin sina Ronel at Tatay Rodrigo ng isang rural health doctor. The patient should be transferred to a secondary or tertiary hospital for further evaluation. Especially in his case na there's already disability, na hindi na siya makagalaw. Si tatay naman, grabe na yung crackles, yung tunog niya parang plema sa likod. Suspecting of pneumonia na si sir. Yun rin, kailangan din siya sana ma-transfer sa hospital para at least maagapan. Okay, 1, 2, 3.
Apat na tao ang nagtulungang buhatin si Ronel dahil paakyat ang daan mula sa kanilang bahay papuntang kalsada. Dahan-dahang inilabas ang mag-ama. Pero hindi pa man nakakaalis ang ambulansya. Relax lang, relax. Nahirapan ng huminga si Tatay Rodrigo, kaya agad siyang kinabitan ng oxygen. Mula sa kanilang sitio, mahigit 1 oras silang ibinahe patungong Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Ronel, posibleng meron daw siyang genetic disorder na kung tawagin, neurofibromatosis. Neurofibromatosis is a autosomal dominant disease. It's genetic. It is not cancer. We can remove that mass so he will be able to function normally. To check everything, to check that he's in a good risk for surgery. Kailangan siya ng operation. Sinisigurado namin na kaya ng pasyente. We build him up to the point, minimum yung risk ng operation sa kanya. We need to admit him to monitor. This is a government hospital. We have what we call the NBB, no balance billing, as much as we can give. And I think we can give everything. Sinuri rin ng mga doktor si Tatay Rodrigo. Maybe due to his poor gag reflexes that may have caused the aspiration pneumonia. We are providing antibiotics. Then we will proceed in having him assessed with the neuro specialist and as well as with physical rehabilitation. Kumaan din yung pakiramdam ko, kaya yung operahan, yung bukol ko. Natakot ako. Pero kung okay, kaya ng katawan ko. Kapag opera ako, para makakilos rin ako ng mayos. Nalipay rin kasi natulungan, kapunta dito sa ospital. Gusto ko nang maligtas siya, matanggal yan. Paglalaban namin yan, parang gumaling lang siya. Para may dagdag na pampalit habang nag-aantay ng operasyon. Niregaluhan din ng aming team si Ronel ng bagong mga shorts. Salamat po sa nagbili para apat na yung short ko. Hindi na mahirapan si nanay sa paglaba. Kung sakaling dapuan ka ng matinding sakit, naisip mo ba kung sino ang mananatili sa iyong tabi hanggang sa huli? Mabigat nga eh. Mahirap nga papaliguan yan. Sino ang gagawin ng lahat para lang maibsan ang napakabigat mo? Pasan-pasan. Nay, maraming salamat sa sakripisyo mo para sa amon. Mahal na mahal kita, Nay. Kaya ako lumalaban kasi lumalaban din ng nanay ko. Sana matulungan niyo ako na magamot kasi gusto ko pang mabang buhay ko para matulungan ko rin pamilya ko. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.